check. Hello, UK! Hello, UK. Okay, bago pa tayo magkabulahan pa dito. Bilang mga magulang, bahagi ng pag-aalaga sa mga anak ang pagdidisiplina. Subalit, paano ang gagawin kapag sobra ang katigasan ng ulo ng mga bata? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama po natin ang ating suki na si Dr. Mariglo Vicente, isang clinical and media psychologist. Sa gustong sumali sa aming talakaya, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa Good Morning Kuya text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong mga TV screen. Wala, TV screen. Good morning! Good morning! Welcome back! Diba? Oh, yun nga, kasi talagang hindi mo maiwasan yung mga bata na ni isumpong lalo na talagang matigas. Pag sinabi niyang no, hindi siya makikinig sa mami niya. Mas matigas pa sa nanay. Matigas pa sa nanay niya. And then yung mami, walang magawa kundi surrender na lang niya kasi kesa naman magwala and everything, di ba? Ano ba dapat ang tamang gawin? Para hindi masasanay si Bebe na gano'n, di ba? Yeah. Una-una, wag natin sanayin sila na maging ganun. Lalo na kung at a very young age at sobrang bata pa, like as early as 6 to 12 years old and ganun na sila umarte. So, wag natin silang hayaan. Let us first all be consistent with And the firm. rules and firm, kung ano yung ground rules natin or house rules natin, and set the expectations clearly to them. And especially maganda rin na magkaroon tayo ng mga do's and don'ts sa bahay. As much as possible, kung pwede nating ilagay yon sa dingding natin, sa refrigerator, sa kwarto ng anak natin or ng mga bata, then that would be better. Kasi isa sa talagang problema ng nanay, yung cuteness ng mga anak eh. Kahit ang dami mong rules, ang dami mong regulations, nakapost siya sa walls, and all that. Pag sinabihan ka na ng anak mo, Mama, sorry, tapos ang laban. So, ano ang pwede niyong maibigay na advice sa mga nanay na ganyan? Ang hirap talaga. Malambot ang puso. Malambot talaga eh. Maganda rin na, hindi, kasi ang disiplina naman, hindi naman kailangan maging harsh tayo, no? Kasi minsan pag sinabi nating disiplina or we discipline them, pag narinig nila yun, parang negative na agad yung notion nila. So, and parang galit na agad sila or sasabihin nila, okay, KJ ka. Oh, you have to be firm, di ba? Parang KJ mom ka. Oh, pero Pangit. there are times na you focus din dun sa mga positive or magagandang traits ng anak mo or pag masaya kayo. So, hindi mo naman kailangan i-impose yung discipline or magkaroon ng rules kapag marami na siyang ginawang hindi maganda or hindi maganda yung mga ginagawa niya. Kundi, kung as long as meron siyang, for example, achievement na nagawa, dun pa lang, parang pwede na pumasok yung discipline dun eh. Dahil you give the reward points or the reward system and then the positive system. So you're saying okay lang yung reward system? Kasi there are some like mga mothers dyan na sinasabi nila, huwag mo sasanayin sa reward na, o sige, if you a good boy, I'll give you this and that. So parang mag-aantay na lang siya na forever na, oh, ay, magiging good boy ako kasi meron akong gustong may gusto akong bilhin na toy, eto. So magiging good boy lang ako for this time. Pero pag wala, hindi ako good boy. Parang ganun. Yeah, ang ano naman dyan, ang importante dyan is yung makita ng bata, yung consequences ng actions niya or ng misbehaving or behavior niya. No? So, hindi naman porkit nagbigay ka ng reward system, it can be always in the form of material things. Kasi minsan parang dun sila, bribery dun sila nasasanay. So, even just saying, focus on the good points or yung magagandang ugali or nagawa achievement ng bata or ng anak mo, lalo na kung teenager siya. So, minsan, hindi kailangan sanayin ng material eh. Kasi doon sila minsan nag-abuse or parang kakayan-kayanin ka na lang nila. So, definitely, yung stage na yan, lalo na yung teenage years, is mahirap talagang madisiplina yan. But it's more of like communication, positive communication with them, having positive communication, and like talking things out, ano yung, kunyari, especially responsibility system. No? We focus more on the responsibility na, kunyari, sa kwarto nila, ano ba yung gusto nating makita or ipapakita mo sa kanila yung consequences kapag, tingnan mo pag magulo yung kwarto mo or tingnan mo pag kumakain ka sa kama mo, ano nangyayari? May mga langgam. May langgam. Kinakagat ka na. Mga ganun yung mga positive natural reinforcement. consequences. Yeah, positive Kasi yung iba, Doc, kasi diba, sabi nila, o sige, pag hindi ka ganito, I'll take out your allowance, yung ganun. Masama din naman yung mga ganun. Or face the wall. Diba? Yeah, not too drastic. Not too drastic kasi kung di, doon sila magagalit, di ba? Parang, Ginawa ko yun sa anak ko. Ginawa ko yung ako corner.
First of Corner all, kita. talaga sila, tatlo sila. Face the wall. Face the wall is Isang oras na sila naka-face the wall. Inip na inip sila. Pero minsan naman gusto They learn. din, no? They learn. Depende kung gusto nila umiwas sa obligasyon or sa responsibility or kung para sa kanila, baka minsan yung ano natin, yung reinforcement natin or yung naging punishment natin, gusto pala nila para makaiwas sa isa pang responsibility ganon. or I'll just ask Doctor, when is a limitation ng harsh discipline? Like, di ba yung mga old days, di ba? Uy, munggo-munggo. Yung sa Pinanas mo yun. salt, yung Ako ano, pinanas hindi, mo yun. pinalo lang ng belt na naputol. Wow, ang tigas ng katawan mo. Putol siya yung belt ng dad ko. masakit pag yan. Hello. Hindi, tapos would it affect sa developmental ano ng child as he grows? Kasi pag masyadong harsh yung discipline, baka pwede niyang idala It will be taken sa against, paglaki niya and he will do it Yung to hatred. his employee or kundi mga tao niya, mga or resentment. Hatred. Would that happen? Nako, yung anger, yeah, it can happen. And actually, sino ba naman may gusto, di ba, pinapalo ka or sinisigawan ka or pinapahiya ka or sinasampal-sampal ka lang ng parents mo. So, syempre, as much as possible, maganda yung makuha sa magandang usapan. Lalo na yung trend natin ngayon, ang mga kabataan talaga is they will be, yun na talaga yun eh. Andiyan na yung stage ng rebellion, ng gusto nila i-manipulate ka. As much as possible, sila talaga yung may control sa'yo kaysa ikaw. So you have to understand that is how they think. Yeah. So when you discipline, kailangan you have to have that in mind. Yeah, and there should be adjustments and like meeting halfway. And kapag also maganda rin yung put into writing some stops. Instead na nagagalit kasi ikaw ka ng sigaw. Minsan kasi hindi na masaway. I-text mo. Oo, may mga I-text bata Hindi na talaga masaway kaya you have to really do it. Oo, parang Actually, di ba maganda din yun na pag mamamalo ka, wag yung galit ka. Kasi may Yeah. force pag gagalit ka. Di ba may mga nanay, May gigil. Minsan non-stop ka na palang mamalo. Oo, maganda kasi yata that you talk to them in their room and you tell them, oh, this is the reason why I'll spank. Ako na mamalo talaga ako sinturon. Talagang nagmamarka talaga siya. Pero Kamusta hindi ako naman? galit. Talagang taranta sila. Pero Effective. sinabi ko na sa inyo, ang kulit nyo, wag na. Pak! Talagang taranta sila. Pero at least, hindi sila nagkakaroon ng resentment because I tell them that this is, what I'm doing is because you did this. Parang, Pero minsan pa yun, ano na pala sila, parang nasarapan na pala sila sa pagpalo or nasanay na sila, okay, sige, paluin mo pa ako ng paluin. May ganun. Parang hindi na siya apektado. actually, hindi na nila nakalimutan Hindi naman yun. masakit. Parang sa sobrang tuto nila, isang beses ko lang nagawa yun. Dahil Effective talaga. effective. naman. Nagmarka eh. So, kanya-kanya tayo rin ng makikita naman natin kung nagte-take effect yung ating yung ating pagdisiplina sa kanila or Yung dun sa mga, may mga anak na mga toddler pa ganyan, And then kasi usually talaga ang scapegoat nila is to cry. Diba? Para makuha nila yung gusto nila, kakry na lang sila ng sobra. So, yung ibang mga nanay, bumibigay sila and all. Pero yung iba naman sabi daw po nila, let the child cry. Anyway, it's good for his or her lungs. Parang ganun. nag-exercise sila doon. Diba? O parang ganun. So, Hindi naman mamamatay daw. hindi pag- naman daw mamamatay. Yeah. So, okay lang yun. Yeah, sometimes kasi, or sabihin mo na, okay, depende kasi sa ilang taon siya. Saka, take note, most kids would really want to cry in front of other people and grab the attention. And they know that if they do that, yung parents nila magi-give in or magi-give way. Matalino talaga sila. Matalino sila. May disadvantage lang yung paiiyakin mo Manipulator sila lang sobra. Kasi kakatukin ka ng kapitbahay Ayun mo na. naman. Hindi sila makatulog. Ganun yung problema namin yan kasi lalo na pagkadikit-dikit Or baka yung masumbong ka. bahay. Oo, ma-child abuse ka naman. Sabihin na child abuse. Pwedeng, ang gawin mo, okay anak, sige, okay, excuse us, ganyan. Tapos dalhin mo sa isang sa isang tabi or sa kwarto, more privacy. O sige anak, o sige, kung gusto mo, iyak ka muna sandali. Bigyan kita ng panahon. Pag ganda. tapos ka na, Tama. then, tell mommy when you feel better, then that's the time that we talk or we set what you want. Oo, kasi pag pinipigil mo sila, mas lalo silang nagwawala. Paiyakin mo, sige, iyak ka muna dyan, anak. Cool ka lang dyan. Yes. Di ba? Lalo na kung papabili ng 10,000 alam mo, I agree with na Angela si sabi niya, some children who are very intelligent, siguro your son, paikutin they will ka manipulate nila. you eh. Susubukan ka. Pero Alam mo pag, ba, gusto ko lang malaman kay doktora,
if you give in too much, what will happen? Sasali. Pwede mag-level up yung child. Pwede. Yes, definitely. Pwede. Level up. Diba? Wag mo lang nga silang sanayin or yun nga, wag mong hayaan na ganun mangyari. At lalo na in front of other people. At wag mo rin hihiyain yung bata as much as possible sa harapan din ng iba. So, So, yung anak ko po ganyan kasi 6 years old. Yes. At talagang pilyo, sabi niya, why are you getting mad at me? Siguro you don't love me anymore. lalabas ako sa Bakit? Diba? May mga ganun siyang lines. Talagang... or wag mong kakalad ka rin or ano, sabihin mo lang, okay, so anak, okay, alika tingnan natin to, no? Tapos outside or, within the privacy of the house or the home, dun kayo mag-usap, okay anak, sige, so, ayan, tell mommy when you feel better and then we talk and we try to see kung anong pwede natin gawin. Kasi hindi naman lahat ng gusto nila makukuha nila. Sit lang ng nanay namin, Uy, nasunod na tsaka kami. nga dati, di ba, makuha ka sa tingin. Tingin lang nga eh, no? Makuha ka sa tingin. Panik ka Ngayon, na, wala ngayon na. luwa na mata mo, hindi ka pa rin pinapakinggan. At saka they demand reasons. Hindi naman. Oo, they demand. That's our right, mom. Sabi mo naman kung ganyan. Hindi naman masama yun. Hindi naman. Actually, hindi masama. May hawak na ng saligang batas yun. Ah, ganun ba? Nakakabasa na sila. O ito, may tanong mula kay Donna La Chica. Pabor po ba kayo sa paluin sa puwet ang anak sa sobrang kulit? Naawa po kasi ako, di ko magawang paluin ang bata. Kung tutuusin po talaga, as much as possible, huwag po natin sana silang paluin kung kaya. No? Kung kaya natin pigilan yung mga sarili nating paluin sila. Mas maganda pong sabihin na lang na, "O, sige anak, so hindi kaya ni mommy ibigay or hindi pwede ngayon. So, yun, better na kausapin mo, hayaan mo muna siyang ilabas yung sama ng loob niya. And huwag niyo rin i-allow na i-disrespect din kayo ng mga anak niyo. Kasi once na makita nila na hinahayaan mo lang din sila, Gagawin so, at yun, gagawin na nila. At saka, yun. Doc, di ba po sabi niyo po, importante rin na pag pinaparusahan niyo sila, ine-explain Yeah, kung bakit niyo ine-explain. ginagawa yun. And not because you hate them. Especially dun sa yung mga bata nga na hindi pa rin masyado nakakaintindi, diba? Na naguguluhan sila. Ba't ako pinapagalitan? What did I do wrong? Ganun. Kasi wala pa sila masyadong concept ng right and wrong. And you have to Yes, explain it. absolutely. Tsaka biblically, tama rin naman na pinapalo natin yung ating anak. Kasi we have to mold them eh. Nakasulat yan sa Kawikaan na 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Okay. So paminsan-minsan kailangang ipakita mo rin sa kanila. Kasi Yung authority mo. yung rin. authority mo. Kasi Discipline. Basta huwag mong hayaan silang yun yung mga disrespect tinatawag ka. na spoiled brat na lumalaki na talaga sila na nawawala na ng respect sa parents because they know they can get away with it. Yes. Dahil sa sobrang love din ng magulang. Or kaya, Paminsan-minsan. ano sila, invite mo sila, okay anak, sige, upo ka dito, tabi ka dito. Pag you feel better na, then you tell me, talk to me after that. Or instead na, yun na, kung hambalusin mo or paluin mo siya, yakapin mo na lang na gano'n, then minsan silence lang, and after that, when things get better, makakapag-usap din kayo and pwede rin makinig na rin yung bata sa'yo. Basta, minsan kasi nakaka-stress kung palo ka lang din ng palo, sigaw ka ng sigaw. Oy, nakikisabay ka sa tantrum. So it's Ano. the method also, not so much but how you do it, di ba? And para bang if you're specific to what it was done for, not you, nagwawala ka, iba yun eh. no? Yes. Pero Doc, iba din yung pagdidisiplina kapag 'di ba yung mga kids may mga hyperactivity, ano sila, yung mga ADHD, Uncontrollable ADD, yung kanilang ganyan. movement, Oo. yes. So iba din, kailangan mas maging mahaba yung pasensya mo sa kanila, Yes, 'di ba? definitely. Lalo na kung may special children sa bahay. Kasi sila yung mas mahilig mag-tantrums. Yes. Effective dun yung mga face the wall and mga sign the corner. okay. Yes. Or Oy, ito focus may moments, question rin concentrate. uli si Toscano. Norman Toscano. Genetic po ba ang pagiging makulit sa isang bata? Sabihin lagi, di ba? Mana-mana ka talaga sa ama mo. Ganon. Yun. May pinagmanahan May pinagmanahan Okay. ka. Tapos pagka, Magmanahan ka. pag maganda yung ginawa, mana ka sa akin. Sabi ko na nga, mamana ka sa akin. Yeah, meron din po yun. Genetically, and yung mannerisms, pwedeng nasama sa, kunyari nakuha yung ugali ni mommy or nakuha yung ugali ni daddy. Meron din po yun. And
Basically, yung kinakain din ng mga bata or kung hindi siya kumakain, nalilipasan siya ng gutom. So, makaka-apekto rin yun. At panay ang inom ng soft drinks or soda instead of drinking milk. So, malaking effect nun. Or umiinom na ng kape at the age of 8 years old. So, malaki din ang epekto nun. Panay ang chocolates nila. Ayan. So, Tsaka siguro very- dapat maging open-minded din yung mga magulang. Kasi di ba minsan kung paano ka pinalaki, yun din ang gusto mong pagpapalaki sa anak mo, hindi na adaptable yung ganong way. Makaluma let's na. be Generation open. na yun. Oo. Yeah. Tsaka iba na kasi yung generation. So Oo, maganda iba na. siguro we should be open. No? minsan parang tag of war na yan eh. So, Yes. if you don't meet halfway, then hindi rin magigib in yung Yung isa. So, Correct. Doc, final message niyo po sa pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga makukulit na anak. yeah, just continue to love your children or mga anak nyo for who they are. Lalo na yung mga moments or times na mabuti naman sila. Wag natin laging tingnan yung kung ano yung hindi maganda sila sa kanila or yung masama sa kanila. Kasi they want also attention from us. So, you know, just continue to love them and tell them kung ano yung, and understand, and ano rin yung gusto mo para sa kanila or expectations nyo para sa kanila. Alright, sa mga gusto pong kumonsulta sa inyo personally, saan po nila kayo pwedeng makontak? You can contact me at mariglovicente@gmail.com. Alright, yan. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Mariglo Vicente. Isa po siyang clinical and media psychologist.